Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Nandito na naman po ako mga kapatid para mag-share na naman ang salita ng ating Diyos. Pero mga kapatid, tama po, mananalangin muna tayo. Magsiyo po tayo. Yes, Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan dahil Lord, ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan ng isang pagkakataon na naman sa aming mga buhay. Lalong-lalo na ang muling makapakinig, makapagbasa at makapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, salamat po. Salamat po. Lord, I pray na muli mo kami samahan, turuan, gabayan, Lord, upang malubusan namin itong maintindihan. Maunawaan namin ito, Lord God. At Lord, muli mo po ako samahan. Turuan, gabayan, anoint me, O God, upang ang lahat ng aking sasabihin ay puro salita mo lamang, Lord. Salamat po muli, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At inaangkin ko na po, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, unahin ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba at bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Mga kapatid, natapos na natin ang chapter 18 na yung tungkol sa hari ng Juda na si Hezekiah, na siya nga ay nilait-lait ng hari ng Assyria, mga kapatid, no? At ito nga yung mga sinabi ng mga opisyal ng hari ng Assyria. Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob? Bakit akala mo ba tutulungan ka ng Ehipto? Sabi ganyan, ng hari ng Egypt. Pero nanahimik lang ang mga tao dahil yun ang bilin ni Haring Hezekiah ng Juda. At ngayon nga po, ito na ang chapter 19 ng 2 Kings, mga kapatid. So tayo po ay mag-umpisa na. Chapter 19, ito po ay may pamagat na humingi ng advice si Hezekiah kay Isaiah. Verse 1, nang marinig ni King Hezekiah ang report nila, pinunit niya ang damit niya, nagsuot ng damit panluksa at pumasok sa templo ni Lord. Pinadala niya kay Prophet Isaiah na anak ni Amos, si Eliakim na in charge sa palasyo, at sekretary na si Shebna at ang mas matandang priest na pare-parehong nakadamit panluksa. Sinabi nila sa propeta, ito ang pinasasabi ni Hezekiah. Araw ngayon ng kahirapan, kaparusahan at kahihiyan para tayong mga babaeng manganganak na walang lakas para mailabas ang bata. Verse 4, narinig sana ni Lord ng Diyos mo ang mga sinabi ng opisyal na pinadala ng hari ng Assyria para laitin ang Diyos na buhay. Parusahan sana ni Lord na Diyos mo ang mga lumait sa Kanya. Kaya ipag-pray mo ang mga naiwan pa sa bayan mo. Pagdating ng mga servant ni King Hezekiah kay Isaiah, sinabi sa kanila ni Isaiah, sabihin niyo sa hari, ito ang sabi ni Lord, huwag kang matakot dahil
sa mga salitang narinig mo sa mga panlalait ng hari ng Assyria. Magpapadala si Lord ng masamang balita, nagugulo sa kanya. Sabi rito, makakatanggap siya ng balita at babalik siya sa sarili niyang lupain dahil doon at doon ko siya ipapapatay. Yan ang pinasasabi ng Diyos ni Lord doon sa hari ng Assyria. At dito naman sa verse 8, may pamagat po itong nagbanta uli ang hari ng Assyria. Verse 8, nabalitaan ng opisyal ng Assyria na umalis na sa Lachish ang hari ng Assyria at sinalakay nito ang city ng Libna. Kaya pumunta doon ang opisyal na yun. Nabalitaan naman ng hari ng Assyria na sasalakayin sila ni King Trika. Sabi rito, verse 9, nabalitaan naman ng hari ng Assyria na sasalakayin sila ni King Tiraka ng Ethiopia. Kaya nagpadala siya ng mga messenger kay King, sabi rito, Hezekiah, at pinasabi ito, huwag kang magpapaloko sa Diyos mo. Ito na naman ang sinabi sa kaya haring Hezekiah, huwag kang magpapaloko sa Diyos mo na nangako sa iyo na di babagsak ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Nabalitaan mo naman kung paano winasak ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Sa tingin mo ba makakaligtas ka? Sabi rito, naliligtas ba ang mga Diyos? Nagliligtas ba ang mga Diyos nila ang mga city ng Gozan, Haran, Repa o Repe at ang mga taga Beteden? Nagliligtas ba ang mga Diyos na yun? Sabi ganyan. Na nasa Telasar, na winasak ng mga naunang hari sa akin? Nasaan na ang mga hari ng mga cities ng Hamat, Arpad, Serpaibain, Hena at Iva? Binasa ni Hezekiah ang letter na dala ng mga messenger. Pagkatapos umakyat siya sa templo at nilatag ang letter sa harapan ni Lord. Tapos nag-pray siya, O Lord, sabi niya, Diyos ng Israel na nakaupo sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Ikaw ang Diyos, ikaw lang sa lahat ng mga kaharian sa mundo. Ginawa mo ang langit at lupa. Pakinggan mo po ako, O Lord. Tignan mo po sana kami, O Lord. Narinig mo ang pang-iinsulto ni Sennacherib sa iyo, Diyos na buhay. Totoo nga, O Lord, na winasak ng mga hari ng Assyria ang maraming bansang yun. Di naman totoong Diyos ang mga yun, kundi mga kahoy at bato na gawa ng mga tao. Ngayon, Lord, na Diyos namin, iligtas mo po kami sa hari ng Assyria para malaman ng lahat ng kaharian sa mundo na ikaw lang, O Lord, ang nag-iisang Diyos. Amen and Amen. Dapat ganun, magtiwala sa Diyos. Kasi sabi ng hari ng Assyria, tingnan mo yung mga bansa, di ba binanggit po yung mga bansang winasak ng mga haring nauna sa kanya. At binanggit pa yung mga Diyos-Diyosan, yung mga Diyos-Diyosan na yun. Naligtas pa sila nun, sabi pa ng hari ng Assyria, no? Kaya sabi ni haring Hezekiah, hindi naman yun mga Diyos. Yun ay mga kahoy at bato na gawa lamang ng tao. Sabi niya, ikaw ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos. Nagtitiwala siya sa Diyos. Nilatag niya, sinabi niya sa tuwing makakarinig siya ng mga pinasasabi, pagbabanta, panglalait ng hari ng Assyria, yun ay sinusumbong niya sa ating Diyos, inilalapit niya. Kaya yun na ang pinasasabi ng Diyos kay Isaiah na huwag kang matakot, na magpapadala ang Diyos
ng masamang balita dun sa haring iyon. At babalik siya sa kanyang lupain at doon siya ipapapatay ng Diyos. Doon siya mamamatay sa lugar na yun. Dito mga kapatid sa chapter 19 na aking na-share sa inyo, part 1 pa lang po ito mga kapatid. Meron pang kasunod itong chapter 19. Dito tinuturuan tayo, sinasabihan tayo ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Dahil totoo naman mga kapatid, wala namang ibang Diyos kundi siya lang ang nag-iisang Diyos. Sabi nga ni Haring Hezekiah, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos rin ang magliligtas sa akin kung ikaw ay mayroong pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Ililigtas ka niya, sasamahan ka niya, poproteksyonan ka niya, iingatan ka niya. Yan ang gagawin niya sa mga taong ang puso ay talagang merong tunay na pagtitiwala sa ating Diyos. Yan ang sinasabi ng Diyos sa atin mga kapatid. Ano man ang sitwasyon natin, ano man ang pinagdadaanan natin, ano man ang problema, suliranin, pangangailangan, kinatatakutan, ilapit mo yan kagad sa Diyos. Sigurado ko, sasabihin din sa iyo ng Diyos, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, ililigtas kita. Yan ang sinasabi sa atin ng Diyos. Magtiwala lang tayo, magpatuloy lang tayong gumawa ng kabutihan. Alam kong nakatingin siya sa atin. Nakikita niya ang sitwasyon ng ating buhay, mga kapatid. Huwag ka nang malungkot. Kung ano man ang iyong pinagdadaanan, huwag ka nang umiyak. Sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, tutulungan kita. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang loob mo. Sasamahan kita sa laban mo. Amen and amen. Amen. Napakaganda ng sinabi ng Diyos sa atin. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo merong suliranin, pangangailangan sa buhay. Marami tayong nararanasan. Pero ang sinasabi ngayon ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat, magtiwala tayo sa Kanya. At inuulit niya, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Sasamahan. Sa laban mo, mauuna ako. Sabi ng Diyos sa atin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa iyong salita na aming nabasa, Lord. Salamat po. Salamat po. Kaya ngayon, mga kapatid, lalapit tayo. Ilalapit natin sa Diyos ang lahat. At siyempre, magpapasalamat at i-claim na natin na tayo ay sasamahan ng Diyos at tayo ay magtatagumpay. Pagsiyo po tayo. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Ama sa langit, muli ka namin pinasasalamatan. Pinasasalamatan dahil sa iyong sinabi. Sinabi mo ito sa amin ngayon na kung anuman ang aming nararanasan, anuman ang aming pinagdadaanan, problema sa buhay, pangangailangan, sinasabi mo ngayon na hindi mo kami pababayaan. Huwag kami matakot dahil sasamahan mo kami. Lord, maraming sa iyong salita na aming napakinggan na naman dahil kinausap mo na naman kami ngayong umagang ito. Ito ang sinasabi mo sa amin. Lord, ito po ay panghahawakan namin na hindi mo kami pababayaan. Tutulungan mo kami, sasamahan po, proteksyonan mo po kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat. Salamat po. Salamat po talaga, Lord. Salamat po. Dahil ikaw ang aming Diyos, sa iyo lamang dapat kami lumapit at humingi ng tulong. Sa iyo lang dapat magpasalamat dahil sa iyo, Lord, sa iyo galing ang lahat. Ang lahat ng meron kami, ang aming lakas ay galing sa iyo at ang katagumpayan namin ay galing sa iyo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, for all the blessings, guidance, and protection. Ano man ang pinagdadaanan namin, ano man ang nararanasan, ano man ang nararamdaman, may sakit man ang mga tao, ito'y pinagaling mo na sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Pagkain, pagkakaloob po sa amin, Lord, kaayusan ng bawat pamilya, kaayusan ng bawat bansa, ito'y inayos mo na sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Salamat po.
dahil nagtagumpay ang gawain ito. Dahil narito ka, Lord God, sinamahan mo kami. Salamat po, salamat po, salamat. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, O Diyos. Kami po ay nagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Panghawakan niyo po yan, mga kapatid. Sasamahan kayo ng Diyos. Huwag kayong matakot. God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo lahat. Salamat. Salamat.